Alam niyo po yung palakpak nyo yan, sa rally nila BBM at ni Lenny hindi papasa eh. Paano pa kaya kay Lord? Pwede ba yung kay Lord na palakpak na kasamang may pagpupuri, pagsamba? Hallelujah! Hallelujah! Shout hallelujah! Amen! Amen! Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nasa tahanan mo, Ama. Salamat sapagkat sa lugar na ito'y nakakadama kami ng kalakasan, nakatatanggap kami ng katotohanan, ang mga sakit karamdaman na iyong pinagagaling, pinalalaya mo, Panginoon, ang mga tanikala ng anumang mga bagay na masama. At umaasa kami, Panginoon, muli sa pakikinig namin at pag-aaral namin ng iyong salita, may mangyayaring mabuti, maganda sa bawat isa sa amin. Inaangkin namin, Panginoon, na matatapos ang gawain ito, may idinagdag kang muling pananampalataya sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na makasunod sa iyong kalooban. Wala po kaming ibang itinataas at wala kaming ibang pinupurit sinasamba, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God! Tayo pong lahat ay makakaupo. Sino po rito ang na-appreciate ang buhay ng ating Bishop Mami Methuselah Ramos? Sa kabila ng kanyang kaideran, may edad ng Mami, talagang hindi nang matanda sa ano. Pero she's already a senior citizen, no? At sa kabila ng ganon, patuloy pa rin nakapaglilingkod kay Lord. Sino po na-appreciate ang buhay ng ating Bishop Mami? Sumigaw nga ng malakas na Amen. Praise God. Salamat din po sa ating mga tapat na mga manggagawa sa church na patuloy na gumagawa anuman ang sitwasyon ng simbahan, anuman ang ating pinagdadaanan ay nagpapatuloy kay Lord. At natuwa po ako doon sa report natin kanina sa ating pong mga heroes na almost 90, na ilang percent yun? 84% ay 89% ay nakapagbigay ng kanilang mga pledges. Pwede man palapakan natin si Lord sa kanilang mga buhay. Amen. Hindi po sana yan bababa, kundi lalo pang tumaas ang percentage natin sa ating pong katapatan sa Panginoon. Amen. Dako po tayo ngayon sa Word of God. Nakaraang buwan po ay nagsimula kami ng series. Actually, natapos na po namin last Sunday. At gusto ko pong ibahagi sa inyo isang bahagi nung pinag-usapan po natin doon sa Manila. Ang topic po is about avoid this. Sabay-sabay nga natin sabihin, avoid this. Again, yung mayroon pong buhay, sabay-sabay sabihin, avoid this. Pag sinabi pong avoid this, para bagang naranasan nyo bang magpa-doktor o magpa-check up at nalaman yung sabi ng doktor, ikaw ay high blood, ikaw ay mataas na ang yung sugar, or meron ng tama ang yung kidney. Ang sasabihin sa iyo ng doktor, avoid mo itong mga pagkain ito. Tama ba? Sino rito ang menong ng mga ina-avoid na mga pagkain? Meron ba rito yung mga ina-avoid na mga taba? Ha? Meron naman daw, kailangan i-avoid pero hindi ina-avoid. Ha? Naalala ko po, may pagkakataon kami nagmisyon, I think it was in Quezon Province, at habang nagagawa po, sobrang sakit ng aking ngipin. Nakasakay ako kay Mami, driver si Pastor Edgy, at hindi ko na kinakaya sakit ng ngipin ko. Sabi ko sa kanya, nak, may gamot ka ba? Binigyan niya po ako ng gamot, pero hindi ko alam yung gamot ay binigay sa akin kasi ininom ko agad. Idolpinal. Ako po ay allergic doon sa mepenamic na gamot. So habang bumabiyahe po kami, ay biglang sumikip yung aking paghinga. Unti-unting namaga ang aking itsura. Namaga ang mata ko, namaga yung aking mga... So yung pauwi naming misyon, supposed to be diretso na kami ng pag-uwi, ay dumaan pa kami sa ospital. Doon ako ay in-injectionan, no? In-stay na sandali doon sa ospital. Imagine, no? Yung gamot na 10 piso lang yata ang Dolpinal eh. Inabot po ng libo-libo dahil hindi ko nabantayan yung aking ininom.
Kasi sinabi na ng doktor sa akin, iwasan mo at wag mong iinumin ang anumang may pinamik. Okay? Nangyari na rin po sa akin yan. Mga ilang beses, hindi ko nababantayan na iinom ko yung bawal. Kaya ako po'y biglaang nasusugod sa ospital. Pag sinabi pong avoid this, ito yung mga bawal na iwasan mo sa iyong buhay. Okay? Para bagang yan ay isang landmines. No? Sa gera po, ang isang bansa nagtatanim ng landmines para yung lulusob sa kanilang area, pag natapakan yon, ano mangyayari? Pag inialis yung paa, sasabog yun at sila ay mamamatay. Di ba? So nabawasan na yung kanilang kalaban. No? So pag alam mo may landmines dyan, anong gagawin mo? Iwasan mo. Sabi sa mo, iwasan mo. Kaya yun po yung avoid this. No? Sabay-sabay nga natin ulit sabihin, avoid this. Ang Biblia po, nakikinig na po ba kayo? Ang Biblia ay may malinaw na itinuturo sa mga bagay na kailangan nating iwasan. Merong mga sinasabi na katuruan ang salita ng Diyos na malinaw na sinasabing iwasan nyo ang mga ito. At ang ating pong pag-uusapan ngayon is avoid this kind of people. Sabay nga natin sabihin, avoid this kind of people. Pag-usapan natin yung mga dapat nating iwasang klase ng mga tao. Bakit po? You are who you spend your time with by choice. Ulitin ko, ikaw ay kung sino ang pinili mong makasama. Okay? Pag sinabi pong you are who you spend your time with by choice, kasi may mga kasama tayo sa buhay, sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka na ba? May mga kasama tayo sa buhay na hindi natin pinili, kundi sadyang kasama natin. Tulad ng yung mga magulang, hindi mo naman pinili yan. Mga kamag-anak mo, tama, kasama mo sa bahay, hindi mo na maiiwasan yan, tama ba? Pero, may mga pinili kang makasama, kaibigan, barkada, katsukaran, di ba? Mga katropa, na kung saan, ikaw ang pumili niyan. At kung pinili mong makasama, ay ganun ka. Sabi sa katabi mo, kung sino pinili mong makasama, ganun ka. Naiintindihan niyo po yun? You become like the 5 people you spend the most of your time with. Alam niyo po, pansinin niyo ha, tingin kayo lahat sa akin. Tignan mo yung pinakamalalapit mong kaibigan. 5, tumingin ka ng 5 closest friend mo. And most of the time, or most likely, yung 5 pinakamalapit mong kaibigan, ganun ka. Economically speaking, ibig sabihin, kung magkano yung pera nila sa bangko, pera nila sa bulsa, ganun din yung pera mo. Most likely, ganun. Napansin niyo ba? Kung ano yung kanilang passion mo rin. Tama? Kung anong itsura ng kanilang pananamit, ganun din yung itsura ng iyong pananamit. Tama? Kasi you become like the 5 people you spend the most of your time. May kasabihan nga po, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pwede ba sabay-sabay natin basahin niya? 1, 2, 3, go. Tell me who your friends are. Tama ba yan? Totoo po yan eh. Sabihin mo sa akin kung sino ang iyong kaibigan, sasabihin ko kung sino ka. Pag ang kayong kaibigan ay kadalasan ay mga darna, kahit magpanggap kang Captain Barbell, darna ka. Naintindihan niyo yun? Ha? Kasi kung sino kaibigan mo, sasabihin kong ganun ka. Because your friends are a reflection of who you are. Gusto mo makita kung sino ka? Minsan nagtatanong ka, sino nga ba? Ano nga ba ugali ko? Ano nga ba ang hilig ko? Tingnan mo yung mga malalapit mong kaibigan. Kasi yun ang reflection kung sino ka.
Pag ang kaibigan mo ay madalas mga mahihilig sa mga negosyo, pinag-uusapan lagi ay puro mga pagkikitaan, no? Sali ng sali sa lahat ng mga networking, malamang ganun ka rin. Tama ba? Pagkakasama mo ay mga tambay, walang ginawa kundi maglaro ng sipa sa kanto. Ang tanda-tanda mo na, sisipa ka pa. Di ba? Oh, yung iba, tanda-tanda na, di ba? Walang ginawa kundi nandun sa kanto, nakatasang damit na ganyan, nakaboxer. At yun ang lagi mong kasama. Malamang nakaboxer ka rin, nakaganyan ka sa kanto. Tama? Kasi your friends are a reflection of who you are. Kasi ang katotohanan po, ang kaibigan, dalawang pwedeng gawin nito sa atin. It's either will bring you up in life or bring you down in life. Naintindihan nyo? Ang kaibigan po, dalawa lang pwedeng gawin niya sa'yo eh. Itataas ka nito o ibabagsak ka nito. Kaya nga malino na sinabi ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be deceived. Huwag kayong padadaya. Bad company ruins good morals. Sabi rito, huwag kayong padadaya sapagkat ang masamang kasama nakasisira ng mabuting ugali. Kahit anong bait mo, pag ang kasama mo ay laging butangero, laging galit, lagi na lang hindi maganda ang ugali, nagiging ganun ka. Tama ba? Pag ang kasama mo, lagi si Marites. What's the latest? Ha? Si Marisol, sulsol ng sulsol. Ano pa ba? Si Maripe. Mare, pengin pera. Ano ba? Ha? Marikit, ano yon? Mare, inggit daw. Parang bago yan, mami. Pag yan nakasama mo, naku, magiging ganun ka rin. Kahit anong bait mo, kapag yan nakasama mo, tama? No? Kaya po, pag-usapan natin ngayon, yung sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan nating iwasan, avoid this kind of people. Sabay-sabay ulit sabihin, avoid this kind of people. Ito sinabi na po sa Pablo, no, kay Timoteo, isang batang pastor, na kung saan ay kanyang pinaalalahanan sa ilang mga bagay para siya'y magpatuloy sa paglilingkod ng may alab, maging ang iglesyang kanyang pinagpapastoran. Ganito sabi na po sa Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of, ano ba yan? Kasi kulang sa aking not lovers of the good. Sumunod, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Ano sabi diyan? Avoid such people. Malino na sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, na may mga tao na kailangan nating iwasan. Basahin natin sa Tagalog para lalo natin maunawaan. 2 Timoteo 3:1 hanggang 5. Dapat mong malaman na sa mga huling ari magkakaroon ng mga kahirapan. Nauhula na pala ng Biblia, sa huling panahon magkakaroon ng matinding kahirapan ang tao. Actually, hindi lang po kahirapan ng pera, kasi talaga naman ngayon, ang hirap ng pera. Pansin niyo ba, tumaas ang lahat ng bilihin ngayon? Ang diesel ngayon, halos kasing mahal na mas mahal pa yung iba sa gas. Na ako'y matutong magmaneho ng sasakyan, 9 pesos ang diesel. Ngayon, 70, 71, yung iba nga 74, diesel. Nagtaasan na lahat ngayon. May 500 piso ka ngayon? Ay, sabi sa katabi mo, kahit ang galing mong magmat. Pag yan lang ang pera mo, nako, mahihirapan kang mag-budget.
Tama ba? So sabi rito po sa Pablo, dapat mo malaman na sa huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Pero actually, hindi pera tinutukoy dito ni Pablo, kundi ang mga tao. Okay? Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos. Sabi mo sa katabi mo, peke. Plastic. Okay, magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Anong sabi daw sa dulo? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, avoid this kind of people. Pakipindot. Ulit yan, sabay-sabay ha. Avoid this kind of people. Okay, isa-isahin natin. Ano yung tinutukoy ng salita ng Diyos na winawarningan tayo? Bakit po ba? Kasi tulad ng mga nasabi natin kanina, maapektuhan ang iyong kinabukasan dahil sa mga taong kasama mo. Sino naniniwala doon? Taas ang kamay. Ito ang katotohanan na sa kabilang banda, kung nasan ka ngayon, kung ano man ang katagumpayan mo na dinanas, kasi may mga taong naging tama ang kasama mo. Nagkaroon ka ng mga taong tama na kasama. Hello? Ano sabi nga natin kanina? Ang kaibigan, maaaring itaas ka nito o ibagsak ka. Tama ba? Kaya dapat nakita natin, maging matalino po tayo ayon sa salita ng Diyos. Sino-sino ang mga taong dapat nating iwasan? Number 1, people who are evil. Sabay-sabay nga natin sabihin, people who are evil. Iwasan po natin ito. Number 1, ang mga taong masama. Ano sabi ng Proverbs 24 verse 1 to 2? Don't envy evil people. Huwag mong kaiinggitan ang mga taong masasama. Or desire their company. Malinaw ba? Huwag mo kainggitan na kanilang mga masasamang tao na kahit yumayaman sila. Kasi mula sa kasamaan eh. Nandiyan kayo? Mula sa kasamaan, sumagana ang kanilang buhay. Huwag mo silang kainggitan ni, ano sabi diyan? I-desire o pag nasaang sila'y makasama. For their hearts plot violence and their words always stir up trouble. Ngayon, paano mo malalaman, Pastor? How to know if you are in the presence of evil? Paano mo nalaman na nasa presensya ka ng kasamaan o ng masama? Pagka dumarating ba itong mga masamang ito, dumidilim ang langit? Ganun ba yun? Kapag nakikita mo sila, parang may mga nasa likod nilang mga demonyo na ang lalaki ng mga sungay, ang haba, tapos may mga tinidor. Wow, kami mga masasamang tao. Di ba? Hindi naman? How will you know na masama itong mga taong ito? Malinaw sinabi ng Bible, mga kapatid, Mateo 7:16 hanggang 18. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Sabi mo sa katabi mo, malalaman mo ang evil na tao sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabubuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So iwasan natin yung mga taong alam mo namang evil. Hello? Ang kanilang kagalakan, lalo Kristiyano ka na, sabi sa katabi mo, lalo Kristiyano ka. Iwasan mo yung mga taong ang plano, isipan ay para sa kasamaan. Hello? Nagpaplano yan. Tapos, sige, gagawin natin ganito ha. Look out ka. Ikaw naman, dito ka sa gate. Tapos nandun ka. Hello?
Amen? Tapos born again ka. Avoid these people, yung mga taong masasama. Sabi doon, huwag mo silang kainggitan kahit sumasagana sila dahil sa kanilang kasamaan. Huwag mong i-desire ang kanilang company. Okay? So sino rito may mga kaibigan pa na ang ginagawa sa buhay puro kasamaan, iwasan mo na yon. Amen ba? Iwasan mo na yung mga kaibigan mo. Ang bentahan nila ay puro mga mga illegal. Baka may kaibigan pa kayo dito, ha? Hello? Hindi namin kilala mga kasama nyo araw-araw sa inyong buhay. Pero malino naman sinasabi ng Biblia, mga kapatid, iwasan natin mga taong ito. Amen? Kasi bakit? Kahit anong bait mo, pag itong mga kasama mo ng huli, kasama ka na rin nila. Sumunod, avoid people who embrace sin. Iba po yung tao na gumagawa ng masama dahil talagang sila'y masama. Hindi magbubunga ng mabuti ang mabuting puno. Ano ba? Hindi magbubunga ang mabuting puno ng masamang bunga. Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Ngayon, itong mga tao masama, talagang masama kanilang gagawin. Huwag mo silang samahan. Pangalawa, huwag mo samahan yung ini-embrace ay ang masama. Ito yung mga taong professing Christians with sinful lifestyle. Ito naman po yung mga nagsasabing Kristiyano, pero ang lifestyle naman ay masama. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sisters, but is sexually immoral or greedy, an idolater or slander, a drunkard or swindler. Do not even eat with such people. Basahin natin sa Tagalog, 1 Corinto 5:11. Ang tinutukoy ko na huwag niyong pakikisamahan ay mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng... Malinaw ba? Sabi sa katabi mo, malinaw naman eh. Ito yung mga Kristiyano, they profess that they are Christians. Born again tuwing linggo. Hello? Bakit po ba, pastor, na kailangan nating iwasan ito? Because there is wisdom in this, in this council. Make wisdom dito sa payong ito eh. Kahit anong tatag mo sa pananampalataya. Pag ito mga kasama mo, isang araw kasi, tingkay natin sa akin, manghihina ka. May time na bagsak ang spirito mo. At ito ang kasama mo, ay, tanya kayo? Ito yung kasama mo, mahina ka. Eh di anong gagawin ng demonyo? Pagsasamantalahin yung kahinaan mong yan. Tanya kayo? Sasabihin sa'yo, ay nako, daan natin yan sa inuman. Kahit di ka umiinom, nako, naalala mo yung buhay mo dati, mahina ka. Amen? May kasabihan nga ganito, if you lie down with dogs, you wake up with fleas. Humiga kang kasama ng mga aso, gigising at babangon na may garapata. Totoo po yan eh. Humiga kang kasama ng mga aso, isang araw, pagbangon mo, anong punto? May maipapasa sa'yo, may matatransfer sa'yo. Mamaya tuturo ko po sa inyo how to deal this kind of people. Kasi pag sinabing avoid this, paano tayo? Eh, nasa mundo tayo. At may utos sa ating abutin sila. Kasi alam niyo po, unahan ko na yung preaching ko, meron kasing pakikisama, pero hindi nakikisama. Naintindihan niyo yun? Sabi sa katabi mo, nakikisama, pero hindi sumasama. Amen?
Marunong kang makisama pero hindi ka sumasama sa kanilang mga gawa. Ngayon, pag hindi ka pa matatag sa faith, hindi ka pa solido sa iyong pagsunod sa Diyos, ang payo sa iyo, iwasan mo itong mga to. Amen? Associate yourselves with people of good quality, for it's better to be alone than in bad company. Samahan mo ang iyong sarili ng mga taong mabuti. Ang karakter, ang attitude, ang spirito sa Diyos, kapatid, kapakinabangan mo yan. Mas mabuti pang mag-isa ka kaysa ang kasama mo, sisira ng iyong pananampalataya sa Diyos. Amen ba? Iwasan yung mga evil people, iwasan din yung mga nagsasabing Kristiyano. Pinakita mo ba? Paglabas, kagagaling na ng church. Brad, daan muna tayo dun sa may nakita akong bagong bukas eh. Mura lang ang inuman dyan. May mga chicks pa. Huwag mo lang sasabihin kay brother, ha? Anong gagawin mo? Iwasan mo yun. Amen ba? Naintindihan niyo po mga kapatid? Bakit tinutulungan tayo ng salita ng Diyos at pinapaalalahanan kung paano tayo makakasunod ng tama at tayo'y lalago kay Kristo? Pangatlo, iwasan natin yung mga divisive people in the church. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, avoid these people na divisive. Ano yon? Ito sabi ni Tito 3:9 hanggang 11. Hindi po si Tito Vic and Joey Husto, ha? Si Tito na isa ring pastor. Sabi ganito, but avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. Warn a divisive person once and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. For people like that have turned away from the truth and their own sins condemn them. Basahin natin sa Tagalog, Tito 3:9 hanggang 10. Iwasan mo mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninunot, mga pagtatalo at alitan tungkol sa kautusan. Kasi that time, sa Israelite, sa mga Kristiyano ng mga naging born again na noon, lagi pa din niya pinag-usapan, ako ni Judah. Ikaw lahi ni Benjamin, tama? Ito, hindi ko alam kung Israelita ba ito eh. Di ba? Pinag-usapan lagi na talaan ng mga lahi, kung ano ang tamang kautusan, anong mas mabigat na utos sa hindi. Sabi ni Pablo, iwasan niyo yung mga ganyang klase ng pagtatalo. Kasi itong mga taong ito, ang mga ito'y walang mabuting ibubunga at walang halaga. Pagkatapos ng sawayin, minsan o makalawa, iwasan mo na mga taong lumilikha ng pagkabahabahagi. Yung mga walang ginawa kundi sa church, kundi magtalo. Basta kami, kay Bishop Mami lang kami. Sa ibang mga leaders, wala tayong pakinam sa kanila. Basta kay Mami lang. Yung mga ganyan, divisive yan eh. Basta tayo, youth tayo ha. Yung mga young pro, sila yun tayo. Para ba may function sa church? Hello? Mas magaling mag-pray si kapatid kaysa kay sister ganon. Mas gusto ko si ganyan. No. Binababalaan tayo ng Biblia, huwag kayo magtatalo sa mga bagay na walang kabuluhan. Nahahati sa simbahan. Nung panahong yun, mga kapatid, meron ng ganyang klase ng issue eh. Sabi nga ni Pablo, may mga nagsasabi kay Apollos kami, may nagsasabing kay Pablo kami. Bakit? Si Kristo ba'y nahahati? Di ba? Nung una pa lang meron na kampi-kampi. So listen, church, iwasan ang mga taong ang dala ay divisive. Magkukunwari yan na akala mo alam na alam niya lahat ng bagay na nangyayari sa church. Ay, narinig mo na ba? Balita lang naman, no? Talagang ugong na ugong to ngayon eh. Nauna lang akong nakalaman, siguro, concern lang siguro, binigay ni Lord sa akin para ipag-pray. Ganun pa yan. Pero ang dala niya ay kasisira. Hello? Hahatiin ng simbahan. Magkakaroon ng kampi-kampi.
Sabi ng Bible, iwasan mo na ang mga taong lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. Amen? Ang dalalagi, chismis. Ang mga word pa niyan, concern lang naman ako, ha? Ako, concern. Buti sana kung may solusyon siya. Hindi, wala. Dala lang niya, manggulo. Alam niyo sinong ganyan? Demonyo may gawang ganyan eh. Hello? Hindi ka lalakas ng mga kapatiran, kundi kahihina ng mga mananampalataya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tigilan niyo yung mga ganyang pag-uusap. Pinagmamalaki niyo kung saan kayo galing, anong mga lahi niyo, anong uto, kung ano. Mga taong yan gumagawa lang ng pagkabahabahagi. Sabi sa katabi, iwasan natin yan. Ngayon kung ikaw yan, ha? Hindi, baka tinanim ka ng kaaway, hindi naman talaga binhing galing kay Lord ka. Mabunot ka na in Jesus' name. Isang araw huhugutin din naman yan eh. Pero alam nyo kailangan gawin kasi hindi maiwasan nandyan yan eh. May kasama talaga tayo sa church ganyan. Kaya ano kailangan natin gawin? Ang wisdom, tayong umiwas. Pag ang usapan na tungkol sa ikasisira at makakaroon ng pagkabahabahagi sa simbahan, naintindihan niyo po? Tayo ang lumayo. Hello? Iba kasi yung may concern talaga sa church, kaya pinag-uusapan. Kasi para sa solusyon. Yung iba kasi pinag-uusapan para makapagtanim sa puso at isipan ng Espiritu ng mga nakakarinig. At ikahihina lamang ng iba. Kaya nung sabi doon, iwasan mo ang mga taong lumilikha ng pagkabahabahagi. Sumunod, pang-apat. Iwasan, avoid this kind of people with a religious spirit. Sabihin, religious spirit. Avoid this kind of people. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. Sumunod na dapat iwasan, yung mga religious na tao na kala mo banal. Sobra. Sino sa inyo ang hindi nag-fasting? Nadadama ko. Naku, yung mga religious. Ha? Lagi na lang mga Pariseo, Pilipinong Pariseo. Diba? Yung kanila sinasabi, hindi naman nila ipinapamuhay. Hello? Ito yung mga taong mas concerned sa rules and regulation kaysa kung ano ang tama at mahalaga. Kasi yun ang mga religious people eh. They are more concerned of the system, the rules, and regulation rather than love. Hello? Ito yung mga taong talaga naman, naalala niyo sabi ng Panginoong kwento niya, pumasok sa simbahan, talaga naman, Panginoon. Makailang ulit ako nag-aayun, no? Nagbibigay ang aking ikapo. Di ba? Naalala niyo yun? At nakakita ng tax ko, di ako tulad niya. Mahiling magkumpara ng sarili sa iba. Iwasan niyo yung mga taong religious lang, pero walang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Bakit? Imbis na lumakas ka dyan, makukondem ka. Parang may mga nakakaranas sa ganyan Tama? Iwasan natin. Yung mga religious people lang. But denying its power, walang banal na espiritong kumikilos sa kanilang mga buhay. Sabi sa atin mo, avoid this kind of people. Panglima, avoid negative people. Iwasan din natin yung mga taong lagi na lang may big nega. Alam nyo, isang truth about negative people are very committed to being negative. Ang mga negatibong tao, alam nyo, committed din sila. Talaga namang matyaga din sila. Ha?
na sila'y committed na maging negatibo. Iwasan nyo yan. Bakit? Ito sabi ng Bible. Listen to me. We live by faith, not by sight. Ang mga matutuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ito mga negative people, laging may nakikitang mali sa solusyon. Iwasan yung mga ganyang tao. Bili mo, may pangarap ka, masasabi ka ng iyong pangarap, tapos ang maririnig mo, nako Brad, ito lang graduate ka ba? Hindi, mahihirapan ka. Negative agad. Hello? Mamaliting ka. Lahat na sasabihin mo, laging may mali. Lagi na lang may nakikitang mali maging sa mabuting nangyari. May napasin kayong ganyan? May mabuting na nangyari, ha? Sa kanila pa rin may pangit na nakita. Maganda yung may nakikitang mali, pero agad may solusyon ka rin. Pero yung walang ginawa kundi makakita lang ng mali. Hello? Na? Yun ang mahirap. Hello? Lagi na lang, yung may sasabihin ka, laging, pagkasama mo ito, nanghihina ka na. Kahit na, ang lakas mo, nakausap mo sila, no? Gumising ka, optimistic ka, by faith. Nakausap mo siya, parang kinuha yung energy mo. Iwasan nyo yung mga taong ito. Ano sabi ng Proverbs 13, verse 20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Iwasan ng mga taong, yung kamang mga naginang walang di man lang iniisip yung sasabihin niya. Paano? Kasi sabi ng Bible, lahat ng lalabas sa inyong bibig ay dapat may pakinabang sa mga nakakarinig. Pero iba kasi negatibo eh. Tama? Pagkakita pa lang sa'yo, nakikita agad yung kapangitan mo. Tama? So dapat iwasan natin lalo. Listen to me may pangarap ka, may gusto kang marating. Dapat ang kasama mo yung mag-a-uplift sa'yo, tutulong sa'yo, magpapalakas sa'yo. Amen? Lalo confirm na ayon sa salita ng Diyos, ayon sa conviction ng Banal Espiritu, ginagawa mo, kahit makarinig ka pa na kung ano-anong sasabihin ng ibang tao laban sa ginagawa mo, ayon sa kalooban ng Diyos, magpatuloy ka lang. Kasi sadyang talagang may mga negatibong tao sa mundo. Amen? Sumunod. Ito po sabi ng ating sumunod. Avoid negative people at all costs. They are the greatest destroyers of self-confidence and self-esteem. Hugutin ito yung self-esteem mo eh. No? Yung kumpiyansa mo kasi nakarinig ka ng naranasan yung ganyan. Magkikwento ka ng gagawin ni Lord. Siya naman, wala, bagsak agad. So, wag yun ang sasabihan mo ng pangarap mo. Sumunod. I think this will be the last. Avoid man given to anger. Iwasan ang mga taong magagalitin. Proverbs 22, verse 24. Make no friendship with a man given to anger, no go with a wrathful man. Sabi diyan, huwag kang makipagkaibigan sa taong laging galit. Huwag makipagkaibigan. Kaya yung kaibigan na laging pasiga, pa-Robin Padilla ang dating. Pa-bad boy. Pag yung ginulpe, kasama kang gugulpin. Diba? Do not associate with this kind of people. Lagi na lang galit. Amen ba? Lagi akala mo may kaaway sa kanto. Akala mo kalahi ni Andres Bonifacio at tapang na tao. Iwasan niyo. At alam niyo po, may mga kabataang narito, baka may edad na nga yung iba pero ang kaibigan mo, pasiga-siga. Kapatid, walang may dudulot ng mabuti yan. Yung iba, mga kabataang narito, nag-iisip pa pumasok sa mga gangster, sa mga fraternity kasi may mga siga ng mga tao sa campus nyo para pagkasama mo sila, secured ka na. No, your security ay wala sa tao, nasa Diyos. Do not associate with this kind of people na laging galit. Amen? At kung ikaw naman yung taong laging galit, kasi may mga taong
Laging galit. Paggising ng umaga, galit agad. Ha? Alam niyo, may gano'n kayong kilala? Yung lagi na lang galit. Magtitimpla ng kape, mali yung timpla. Pag-abos ay pagtiim niya. Parang di mo naman ako kilala. may kilala ka bang gano'n? Ba yan? Ay, laging galit. Kung ikaw yung kapatid, magbago ka. Hindi pa pwedeng dinadaan sa galit ang lahat ng bagay. Ito malinaw sinabi ng salita ng Diyos, ng Santiago, ni James chapter 1 verse 19 to 20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita. Kaya kasi nagagalit, di mo muna inintindi yung sinasabi. Dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Ginagalit nyo ko eh. Lagi na lang galit. Ang galit ay hindi nakatutulong upang tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya yung mga husband dyan na laging galit, nasa may misis ko. Pag dumating, ay, mami, dumating na nga pala ako. Parang yung isang pastor namin eh, kausap yung misis, dahan-dahan lang. May sumisigaw na. Ano ba? Alam mo, nandito ako ngayon, ba't tumatawag ka? Ha? Huwag ka tatawag-tawag. Uuwi ako kung gusto kong umuwi. Pagtingin ko, wala namang kausap. Sabi ko, yabang-yabang mo, wala ka namang kausap. Ay, sorry po, pastor. Kasi nilalabas ko lang yung damdamin ko. Pero may mga taong talagang, alam nyo, walang kundi magalit. Mainit lagi ang ulo. Mahirap makasalubong niya sa kanto. O sa bahay. Ang hirap pagbubunto nga kanyan. Yari ka. Kaya sabi rito, no, mag-ialisto kayo sa pagkinig, dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad magagalit dahil ang galit hindi nakatutulong upang tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So, malinaw sinasabi, avoid this kind of people. Sabay-sabay uli sabihin, avoid this kind of people. Ito ngayon sabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11. Paano natin ito didil ngayon? Sinasabi ko sa aking sulat na huwag kayong makisalamuha pa sa mga nakikiapid. Okay, makisalamuha sa mga ito ha. Nakikiapid, hindi ang mga makamundong nakikiapid. Sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan, kinakailangan yung umalis sa mundong ito. Ibig sabihin, yung mga ganyang klaseng tao, nasa mundo talaga. Hindi mo maiwasan yan. Para maiwasan mo, go to heaven na. See the Father now. Naalala ko lang isang araw, nagdi-discipleship kami sa mga members natin. Nagtanong ako isa-isa, anong mga pangarap nyo? Meron pala kami member, ang pangalan ay Jesus. Jesus talaga. Nakang pangalan mo? Jesus po. Ano minsan ang tawag sa'yo? Jesus. Sabi ko, ano ang pangarap mo? Yung aming media, mabis mag-type, inilagay doon, no? Jesus, ang pangarap, makasama ang Ama. Tawanan kami. So, hindi maiwasan itong mga taong nandiyan na sa mundo eh. Yung mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? Yung mga sakim, magnanakaw, nandiyan sa mundong yan. Kasama mo yan minsan sa bahay. Tama ba? Kasama mo yan sa trabaho mo. Paano ko iwasan yan? Nasa trabaho ko. Ibig sabihin ba, absent na ako, hindi na ako papasok, mag-resign na ba ako? Nandiyan kayo? Paano ko sila iwasan? Itong verse 11, ang tinutukoy na huwag niyong pakikisamahan ay mga nagsasabing sila'y Kristiyanong ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. So sabi, malinaw ha, huwag makikisama, huwag makikisalo. Hindi lang yung mga unbeliever, kasi mga unbeliever, normal na sa kanila yan eh. Kundi yung mga nasa church, nagpapanggap na Kristiyano, pero ganyan ang pamumuhay.
Nandiyan kayo? Now, how to deal this kind of people? Paano natin i-deal ang ganitong klase ng tao? Number 1, limit your time with them. Sabi sa tayo mo, limit your time with them. Huwag uubos ka ng oras sa mga taong ito ang kasama mo. Kung hindi mo sila maiwasan, listen, limitahan mo yung oras mo sa kanila. Do not enjoy their company. Huwag mong i-enjoy yung company nila. Ako po minsan umaattend, tulad ng mga nakarang mga ilang taon na naman nakalipas, nakaroon kami ng reunion ng high school na namin, sumama ako minsan, okay lang. Pero yung spend ako ng oras at bandang uli kung ano-ano nang gagawin nila, hindi. Limit your time with them. Kasi kung araw-araw sila kasama mo, ay ba, anong sabi ng turo ng Biblia, isang araw, maging ganun ka. Bad company corrupts good character. Then, love people, kasi utos ng Bible mahalin ang tao. But some people should love by the distance. May mga tao, pwede mo mahalin, pero may social distancing kayo. Hindi kayo? Pwede mahalin, pero hindi mo pwede makasama talaga. Mahal mo, pero hindi mo pwedeng kasamang bahay, araw-araw. Pero mahal mo. Pagka nandyan, kailangan niya tulong, tumulong ka. Pag nandyan, embrace mo. Nandiyan kayo? Palakasin mo siya. Pero yung kasama mo lagi, no. Magkaroon tayo ng wisdom sa bagay na ito. Amen? Why? Ano sabi uli ng 1 Corinthians 15 verse 33? Do not be deceived. Bad company ruins good moral. Sumunod, how to deal this kind of people. Pray for them and intercede for them. Ipag-pray mo sila. No, intercede mo sila. Lord, baguhin mo ang mga taong ito. Panginoon, mahal ko po sila. Kung yan mga dati mong kaibigan, dati mong mga barkada, ipag-pray mo sila. Pwede kang makisama, pero wag sumama sa kanilang gawain. Sumunod, ito napakahalaga. Turn the conversation on how to win them for Christ. Kung makikisama ka man at uupo para makipagkwentuhan, ang goal mo pa rin ay paano mo sila madadala sa pagkilala kay Kristo Jesus. Ang pakikipagkaibigan, sabi ng iba ganito, bakit si Jesus tinawag na kaibigan ng masasama? Ang turing sa kanya, friends of sinners. But listen to me, ito ang katotohanan. Ang pakikipagkaibigan ni Jesus sa mga masasama is not for social activities, for social reason, but for Christ to win them. Kaya tinuring siyang kaibigan na masama kasi nandun siya, nakikisama nga, pero ang layunin niya, hindi para sa social life niya. Naintindihan niyo yun? Sabi sa katabi mo, hindi sa social life, hindi para sa social life. Kundi pag nandyan sila, ang goal mo ganito. Paano kaya ang usapan na ito mamaya? Magpapatotoo na ako. Paano kaya mamaya maseshare ko na si Jesus? Paano ko binago? Kilala nila ako, ganito dati kong buhay. Ipapatotoo ko, binago na ako ni Lord. At kaya rin silang baguhin ng Panginoon. Hindi natin sila maiwasan. Nandyan sila sa buong paligid. Pero may wisdom na dapat mong gawin. Limit your time with them. Love them by a distance. Pray and intercede for them. At kapag nandyan sila at kasama, lagi para to win them for Christ. Avoid this kind of people. Tayong lahat ay tumayo.